Hey guys, welcome to my channel. So, ano lang, no, quick reaction video regarding sa nangyari kay Bronny, yung anak ni LeBron James. So, um, yeah, nangyari to a few days ago. I think 2 to 3 days ago. No, inatake si Bronny, yung anak ni LeBron James, while practicing or while on practice sa basketball. Okay, basketball player yan eh, collegiate basketball player. Okay, so pinost siya ng GMA7 sa FB. Nag-comment ako ng boxed. Yan natin, no? Tapos may mga tumatawa dun sa comment ko, and then may mga nagre-reply. Siguro sinesensor siguro ng GMA yung mga reply. Hindi ko makita yung reply. Pero wala, nire-remove ko lang yung notification, no? Ano nangyari? Okay? Nangyari, yan, may inatake sa puso, bata, athlete, bata kasi, bata talaga yon, anak yun ni LeBron James, and then, nag-a-aspire yung pumasok next sa NBA draft, no? Yun, nag-a-aspire yung pumasok, and usap-usapan nga, siya lang hinihintay ni LeBron James para mag-retire, kasi parang gusto yata ni LeBron na, kung sila ba yung una, first in NBA history, mag-ama, maglalaro, same team. Parang ganun ang target niya eh. Maglaro sila same team. So, lahat nakatingin dyan kay Bronny. No? Kasi si LeBron, more than 20 plus years na sa NBA, and sa showbiz, no? May say na yan, may power na yan. Kahit nga coach, kaya niyang tanggalin eh. Kahit GM siguro kaya niyang palitan eh pagka nagsalita siya eh, no? Kasi influence niya over the NBA. Okay? So, inaabangan siya, hindi siya pwede i-trade kung hindi niya gusto. Okay? So, yung anak niya si Bronny hindi naman ganong kagalingan, pero syempre ang tatay mo si LeBron James, malamang makakapili yan ng team kung saan gusto ng tatay niya. Kasi nga, yun ang target eh, maglalaro sila in a same team. Okay? Ngayon, bilang inatake suddenly, habang nagpa-practice, habang naglalaro. Huwag yung sabihin na, ay kasi ano yan eh, siguro dati na may sakit yan. Athlete yan eh. Athlete, anak ng athlete, siyempre, ang healthcare niyan, ang laki ng binabayad niya sa healthcare. Ano ibig sabihin? May mga personal trainers yan, may mga personal doctors yan, na palaging minomonitor. And siyempre, hindi siya magiging eligible, no, para maging athlete kung may depresya yan sa puso. No? So, tanggalin nyo na yung pag-iisip na gano'n, okay? Tanggalin nyo na yung gano'n. Gano'n nakakainis lang mo yung mga gano'ng comment eh. No? Yung Sports physical. Ira-rationalize nyo pa, no? Yeah, may tinatawag na sports physical. If you're going to sports, separate na physical yon. Separate yun, hindi yun yung regular na physical na mga normal na tao katulad natin. Kasi mas strenuous yung activities, yung practice, yung game mismo, yung basta lahat. Kasi yung competitive level mataas. Lalo na sa NBA, no? Dami nga nagki-criticize. Hey, the Dogs. May mga dami nga nagki-criticize kay Soto, no, in terms of competitiveness, pero ngayon yung ibalik yung competitiveness level papunta NBA, no? Kailangan cream of the crop, talagang physically fit ang maglalaro diyan kasi otherwise hindi ka makakapasok kasi ang daming gusto pumasok diyan eh, no? Anyway, so yun nga, no? I'm sorry to say, I don't feel bad for Bronny or yung pamilya ni James. Una si James is anti-American, anti-freedom kasi he's in bed with China kasi yung mga business dealings niya sa China, no? Pag nagsalta ka nga against sa China, yung mga human rights violation doon, no? Kukontrahin ngayon si James. Ganun siya ka heavily invested sa China. Okay? So, and that's that. You know, yung typical Hollywood, typical elites, yan, member na si LeBron James dyan. Okay, alam niyo ba mga NBA players, hindi lang kumikita sa basketball, kumikita sila sa endorsements.
So, pag yung product mo i-endorse sa, 2 billion people, ang laking pera niyan. So, pera-pera. To the point na, feeling ko, no, in my personal opinion, binenta niya na yung kaluluwa niya dahil sa pera. Si Enes Kanter, long E kasi dito, Enes Kanter, sentro ng Portland Blazers dati, no? Tinanggal sa NBA yon, hindi na binigyan ng trabaho kasi nagsalita yon against China. Nagsalita yon against freedom or human rights violation sa China. Tinanggal siya. Okay? So, ganyan na ngayon, no? Kung sino yung mga masama, sila yung mga nasa pwesto. Sila yung mga nasa itaas. Okay? So, ano pa? Yun nga, no? May mga nagko-comment ng laughing emoji doon sa comment ko na box. Si Bronny. Imposible naman hindi. Alin? Yung aso. Terry, stop. Imposible naman hindi yan box, no? Unang-una, di ba? Parang sa Pilipinas. Hindi ka nga makakagala pag wala kang box. Di ba? Lalo, hindi ka makakalaro. Hindi ka nga makakanood sa mga PBA games, di ba? Sa mga concert sa Pilipinas pag wala kang box. Di ba? So, similar with sa NBA, di ba? Nag-rule nga sila. So, sa schools, nag-rule sila. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng kontrobersya kay Kyrie Irving kasi ayaw niya magpa-box. Sabi ni Charles Barkley, selfish ka. Terry! Ali! Yung aso ko talaga sumasabay pa nagpa-vlog ako. Anyway, Lynn. So, yun nga, no? Sasabihin pa ni Charles Barkley, you're selfish pag hindi ka nagpa-box. Kasi daw, nakakatawa yung explanation ni Charles Barkley. Doon nasira pagtingin ko sa kanya eh. Sabi ni Charles Barkley, pag nagpapa-box ka daw, yung box mo daw, hindi yung para sa'yo, para sa mga tao nakapalig. Ano yan? Ganyan ang mga iniisip ng mga, sa communist, countries, no? Yung ginagawa mo para sa paligid, hindi para sa sarili mo, no? Yung individualism tinatanggal. Panoorin nyo yung, panoorin nyo yung died suddenly sa Rumble. Sa Rumble, no? May explanation sila doon. Tsaka yung, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. Yung sa Rumble ko din napanood yun eh. Tinatanggal nila yung individualism. Psst! Patigilin mo. Yan, tinatanggal nila yung individualism. Collectivism ang pinopromote nila and that is communism. Okay? Yung, imagine nyo, sasabihin ni Charles Barkley, no? Pag ikaw nagpa-box, hindi yan para sa sayo. Para sa manasa paligid mo. Talaga? Kailan ba nangyari yun? Give me the science. Anong explanation nun? No? Minsan talaga ako nanggigigil. Umiiwas na ako sa confrontation sa mga ganyang tao mag-isip. Pero, nakakabobo eh. Diba? Para saan yon? Para sa mga tao mo, sa paligid mo, sa mga magulang mo daw, sa mga lolo't lolo. Hindi yun para sa akin. Di ba nakakabobo talaga yon? Di ba? Eto, gustong-gusto nga talagang minsan prangkahin yung mga ganyan mag-isip eh. Di ba? So, di ba nagpa-box ka para may protection ka? Yan nga, nagpa-post ka nga sa Facebook eh. Protektado. Speaking of, yung kakilala ko, kasamahan ko dati sa pagiging CI, dyan sa St. Anne, sa Saclay, no? Isa siguro yun ang pinakamatalino sa amin kasi tinapos niya yung masteral, pagkatapos niya mag-MSN, nag-PhD pa. And yet, nung kasagsagan ng bid ko, nagpunta sila sa beach kasama yung pamilya niya, mga naka-face mask, saka naka-face shield. Paano nangyari? Kaya hindi, nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, ganyan ba requirement sa Pilipinas? Kahit sa beach, kailangan naka-face shield, tsaka naka-face mask. Naglalaro ang anak niya sa sand. Naglalaro sa buhanginan. Naka-face shield, tsaka naka-face mask. Sabi, hindi sir, kasi nakasanayan na namin. So, yun palagi nila nilarason. Nakasanayan na. And then kahapon, pag gising ko sa umaga, pag check ko ng feed ko, meron siyang story, meron na daw siyang pangatlong booster, protektado na daw. Sabi ko, mag-ingat ka sa mag-ingat ka sa myocarditis. Hindi, sabi na miss ko, ba't ka nag-comment na? Hindi ako na, makatis, imagine mo, tatlong booster. So, doon sa dalawang initial dose, hindi ka protektado. Doon sa unang booster, hindi ka protektado. Pangalawang booster, hindi ka
protektado. Sa pangatlong booster ka pa naging protektado. How can you explain yung mga katulad ko na wala kahit isa pero hindi namamatay? How can you explain that? So, doon ko na-realize talaga, tama yung explanation nila. Yung mass formation, brainwashing, ang naapektuhan niyan yung mga matatalino, yung mga matataas ang pinag-aralan, yung mga nagtitinda sa kalye, mga taong grasa, walang pakialam dyan sa mass formation na yan, yung mga brainwashing na yan. Pero yung mga mataas pinag-aralan, imagine mo, may MSN, may PhD, ganun mag-isip, protektado, pangatlong booster. It doesn't make any sense. Paano mo explain sa akin na ako wala kahit isa, buhay pa, ikaw, kailangan mo ng 5 shots para mo sabihin na protektado ka. And protektado ka from what? Saan ka protektado? Tapos na nga, di ba? Ultimo yung Pilipinas, talagang pinakahuli pa yata mag-declare na wala na, tapos na ang pandemic na yan, scamdemic na yan Tapos na, di ba? Ngayon ka pa magkukumahog na magpatusok para maging protektado. Hindi talaga ako nakatis. Yun na ako nakatis. Sinabi ko talaga na mag-ingat ka sa myocarditis. Yan. Balik tayo dun kay Bronny, anak ni LeBron James, na heart attack, di ba? So, isa siya sa mga top 5 prospects siguro next year sa draft ng NBA. I'm sure, baka hindi na yan makalaro. Hindi na yan makapasok ng NBA. Kung makapasok man yan dahil yan sa influence ng tatay niya, pero baka hindi yan magtagal. No? Just for the sake lang ng photo op siguro yan. Kung makapasok ha. Baka photo ops lang yan na, history, magtatay, maglalaro sa isang game. Tapos pagpapahingayin na yan. Iba kasi, ako, na-heart attack ako noong 2018. No? Dati pa. It's not the same. Hindi mo na magagawa yung mga dati kahit gusto mong gawin, no? Kahit siguro makarecover ka physically, may psychological aspect na paano kung bigla na lang ako mag-collapse. No, nag-collapse din ako sa basketball court pero yun, after a game. Doon sa hindi pa nakapanood ginawa ko ng video yan dati. So, just let me know kung gusto niyo i-refresh ko sa inyo, no? Para may bago tayong perspective. May video pa ako. Minsan binidyohan pa ako habang sini-CPR ako. Hindi ko talaga makilala yung sarili ko kasi mukha ko purple, parang talong na yung kulay. Kasi wala na akong oxygen. 3 beses ako shinak. So technically, namatay na. 3 times nag-stop yung heart. Pero yun, separate kwento yun. Pero yun nga, kay Bronny, no? I doubt makakapasok ng NBA yan. Kung makapasok man, it's not that I'm wishing na ganun mangyari sa kanya, pero ganun ang mangyari kasi alam nyo, pag ikaw nasa medical field, based on your experience, and meron kami tinatawag na clinical eye, no? Pag nakita pa lang namin ito, may sakit to, dinadialysis to kasi namamaga, namumuti yung balat, nangingitim na namumuti, may puti-puti, dinadialysis to. Mga ganun, no? And plus, meron tinatawag na mga health determinants, no, kaya nga pag kayo na hospital, ini-interview kayo, 'di ba, ng nurse or ng doktor. Ano po ba, may lahi po ba kayo na heart attack or heart condition? Ilang taon na ba 'yan? More than 50 years old na ba 'yan? Ito yung mga common na heart attack May lahi. More than 50 years old. Kasi ito yung nasa libro Ito yung sinusundan ever since Bago dumating yung scamdemic Palagi ba yan kumakain ng mga fatty foods? Ng chicharong bulaklak, ganyan. Hindi ba yan nag-exercise? Palagi ba yan nakaupo lang, nagko-computer, nanonood ng Netflix? Hindi, kasi athlete yon, batang-bata, si Bronny. College student, no? Mataas ang pangarap, gusto makapasok ng NBA. So, malamang hindi rin history yon sa heart attack kasi yung tatay niya, athlete din. 'Di ba? Athlete din yung tatay. And hindi kumakain yan ng chicharong bulaklak, sure na. Plus, hindi mataas cholesterol niya kasi athlete yan Meron sila sinusunod na diet. May mga trainers yan, personal trainers. No? Hindi ka magiging athlete kung hindi mo susundin yung personal trainers mo. And minsan may kasunduan pa yan. No, ibig sabihin, kunyari athlete ka ng school, meron kang protocol, health protocol na sinusunod.
diet, no? Exercise, hindi ka pwede magpuyat. Yan, kasama yan sa mga ano nila requirements para maging varsity team player ka. So, bakit? The question is, bakit recently nagbabagsakan yung mga bata, mga athletes? Bakit nagbabagsakan? Diba? Recently. And, malamang sa malamang hindi yan ibabalita, no? Yung mga common na, no? Yung iba nga, di ba? NFL player, yung isa, soccer player, yung iba, no? News anchor, bigla na lang tumutumba. O, tanongin niyo yung sarili niyo kung bakit. Bye, guys.